Narito ang ika-24 na kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Iminulat ni Royal ang kanyang mga mata. Naramdaman niya na inalis ni Jacob ang pagkakayakap ng mga braso nito sa kanya. She turned his side para makita niya si Jacob. Nakaupo na ito sa gilid ng kama at napansin niyang dinampot nito ang phone nito and he answered the call. Yes, ang matipid na sagot ni Jacob. Matagal itong hindi nagsalita at nakinig lang. At isang malalim na hininga ang pinakawalan nito at sinuklay ng kamay ang magulo nitong buhok. All right, I'll be there. Ang matipid nitong sagot. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito bago nito inilapag ang phone sa nightstand. Is everything okay? Ang alalang tanong ni Royal. She could sense na hindi maganda ang balita na sinabi ng kausap nito sa telepono. Jacob turned to his back to look at her. His breath was caught in his throat. Damn, he has a very beautiful wife, ang sabi niya sa sarili. I'm sorry, did I wake you up? Ang apologetic na sagot ni Jacob, and he reached for her. Umiling si Royal. No, may problema ba? Ang muling tanong niya. Marahan na napabuntong hininga si Jacob. May problema sa isang site na pinatayo namin. The engineer was there, but there were matters that I have to look into, and Dave was not already out of the country with his family. Sa Japan daw sila mag-i-spend ng Christmas at New Year, so I'm the only one na kailangan pumunta doon. Ang matamlay na sagot ni Jacob. Mag-shower ka na, and I prepare some breakfast. Ang sagot ni Royal. Sa kaniya inaabot ang salamin sa may nightstand at isinuot iyon sa kanyang mga mata. Christmas Eve na mamaya, ni wala pa tayong plano. Ang sabi ni Jacob, sabay hawak sa kamay ni Royal. Don't worry about it. I think of something. Pupunta ako ng supermarket para mamili. Why? Ang biglang tanong niya nang makita ang mabilis na pag-iling ni Jacob. Hindi ka pwedeng mapagod. And just to think, napakaabala ng mga tao ngayon. Siguradong maraming tao sa supermarket. Kakain na lang tayo sa labas or bibili na lang ako ng pagkain. Then, dito na natin kainin. Ang tutol ni Jacob. Jacob, gusto ko mag-prepare para sa atin. This is our first Christmas, and it won't be the last. Ang putol ni Jacob sa sinabi niya, at marahan na hinawakan nito ang kanyang mukha. Royal rubbed her cheeks against his hand, at marahan siyang napabunting hininga. Okay, ang sambit ni Royal. Yes, he's right. This is their first, but it won't be their last Christmas. You're going to be late, Jacob, ang sabi ni Royal. Although, she wanted them to stay that way for a long time, but his responsibility calls out to him. Ganon din ang nararamdaman ni Jacob. Gusto niya sana na maging busy sila ni Royal sa araw na iyon, sa paghahanda ng unang Pasko nila, pero may responsibilidad siya sa negosyo nila kung saan maraming umaasang empleyado sa kanila. After doing the household chores, tiningnan niya ang oras. It was almost 11 in the morning. Wala na silang ibang gagawin at hindi na rin siya nagluto ng pagkain dahil naisipan niyang kumain na lang sa isang kainan 2 establishment away sa condominium. Jacob texted her na medyo matatagalan pa itong bumalik. She was getting bored already. Having weeks na hindi siya busy ay nakakabagot din, she thought. Kinuha niya ang kanyang purse at cellphone at nagpa siyang bumaba para mag-lunch. After eating her lunch, which was sandwich in a flat white, nagtatalo ang isipan niya. Wala pa kasi siyang ibibigay na regalo para kay Jacob. And first Christmas nila ito. At gusto niya na ibigay niya kay Jacob. Hindi na nga siya nagluluto. Wala pa siyang maibibigay na regalo. Mamaya pa daw naman uuwi si Jacob, ang sabi ni Royal sa sarili. Sandali lamang siya. She looked at her watch
Mga 2 oras lang ang kailangan niya. Bibili na rin siya ng cake at kahit isang decor para sa bahay. Hindi talaga niya kayang tiisin bilang isang interior designer na mismong bahay niya ay walang decor, kahit isang figurine man lang. Sorry Jacob, ang mahina niyang sabi bago siya lumabas ng coffee shop at tumawag ng taxi para ihatid siya sa malapit sa mall. 2 oras na inikot ni Royal ang mga store sa mall pero wala siyang mapili para kay Jacob. Ang hirap talaga kapag nasa iyo na ang lahat. Ang hirap mabigyan ng regalo. She looked at the paper bag in her hand, candles at isang maliit na Santa figurine ang nabili niya para ilagay niya sa dining table mamaya. Then, napadaan siya sa bookstore. Marami ring tao. Bibili sana siya ng art supplies niya and then it hit her. Yes, hindi iyon mabibili pero pagpapaguran niya and it definitely came from her heart. Nagmamadali siyang umuwi. Bibili muna siya ng cake, din uuwi na siya. May time pa siya para makagawa. It would only take her 1 hour para gawin iyon. Ang masayang sabi ni Royal sa sarili. She felt elated and excited at the same time dahil first time niyang gagawin ito. It was almost 4 ng hapon nang makaalis si Jacob sa mall. Pagkatapos kasing maresolba ang problema sa site ng bago nilang gasoline station, ay dumaan na siya sa restaurant para bumili ng kakainin nila ni Royal para sa kanilang Christmas dinner. Siyempre, hindi naman pwedeng pizza at wings ang kainin nila. They have to be fancy, ala Dustin, this time. Kaya nagpasya siyang they would have a steak, baked potato, Caesar salad, roast chicken, and a bottle of wine. Of course, wala siyang balak na lasingin si Royal and took advantage for her. But he wanted to set a romantic mood at baka sakaling ito na ang maging the best na Pasko sa tanang buhay niya. Papauwi na sana siya na mapadaan siya sa isang bilihan ng mga relo. Naisip niya si Royal. Si Royal na always on time at ayaw na malate. Yes, that's the best Christmas gift for Royal. And now, he's driving his way home. He's so excited this time. Ngayon ay kakaiba niyang isi-celebrate ang Pasko. Kung dati ay nasa bar siya at nagse-celebrate kasama ng mga kaibigan, ngayon ay sa kondo siya with her wife Royal. Hindi niya mapigilan ang mapangiti, lalo na siya na-excite nang makita niya ang condominium building. He parked his car and climbed out. He walked excitedly, like he has a witch feet. He can't wait to see Royal and spend the Christmas Eve with her. Pagbukas niya ng pinto ng unit ay tahimik sa loob. Royal, ang tawag niya. Pero walang Royal na lumabas ng kwarto o ng kusina. Kumunot ang kanyang noo. Nagpunta siya sa dining area at nakita niya ang mga kandila sa ibabaw ng lamesa at ang isang Santa na figurine. Gumuhit ang isang ngiti sa kanyang pisngi. Inilapag niya sa breakfast nook ang dala niyang pagkain. Saka siya na pumunta sa loob ng kwarto para itago ang kanyang drawer ang regalo niya para kay Royal. Pero nasaan si Royal? Ang takang tanong niya sa sarili. Obviously, na may tao sa loob ng bahay dahil nakabukas ang aircon. He looked around. He even checked the bathroom pero wala si Royal. Lumabas ba ito sandali? Well, by the look of their dining table na lumabas ito kanina, kahit pa sinabihan niya ito na huwag umalis. Tigas talaga ng ulo, ang malakas na sabi ni Jacob sa sarili. Nang biglang parang may nakita siyang gumalaw sa labas ng bintana kung saan tanaw ang veranda. Lumapit siya sa bintana at hinawi ang kortina at nakita niya si Royal sa may veranda. Nakaupo ito at mukhang abala. Ano kaya ang ginagawa nito? Ang tanong ni Jacob sa sarili. Lumapit siya sa nakasarang pinto ng veranda at binuksan iyon at bumati sa kanya ang gulat na mukha ni Royal. Pagkarating ni Royal sa bahay ay agad niyang inayos ang mga pinamili niyang decor sa ibabaw ng dining table. Pagkatapos ay mabilis siyang nagtungo sa kwarto para maghanap ng litrato ni Jacob. Pero wala siyang nakita na solo na pictures nito. Nagpunta siya sa salas at nakita niya ang family pictures ng mga Altamonte. Recently lang ang kuha. At dahil sa wala siyang makitang ibang pictures,
ay dinampot niya ang frame at mabilis siyang nagtungo sa may veranda at inilabas niya ang kanyang sketchbook at HB graphite pencil. Sa kanya nakitang abala sa pagdodrawing ng mukha ni Jacob. Balak niyang ilagay iyon sa isang frame. Hindi niya namalayan ang oras at halos matatapos na siya. Shading na lang ang kulang at tapos na ang drawing ng mukha ni Jacob. Favorite talaga niya ang mga mata ni Jacob. Napaka-expressive ng mga ito. Mas lalo na kapag ngumingiti ito. Ngumingiti rin ang mga mata ni Jacob. She was putting some finishing touches nang biglang bumukas ang pinto ng veranda at bumungad ang nakangiting mukha ni Jacob. Jacob, ang mabilis niyang sabi, sabay tago ng sketchpad niya. Hindi niya inaakala na mas maaga pa sa inaasahan niya itong darating. What are you doing? No, nothing. Ang nauutal na sagot ni Royal habang hawak ang pad at inilagay niya sa kanyang likod. I saw the candles and the Santa sa ibabaw ng dining table. Umalis ka ng kondo? Kahit pa sinabihan na kita na huwag kang umalis, ang nakakunot na noong tanong ni Jacob. Royal bit her lip. I'm sorry. Hindi ko matiis na walang kahit anumang decor ang bahay natin. Ang sagot na Royal. Stager. Ang bulong ni Jacob. Saka umiling. Well, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. What are you doing? Wala. Ang defensive na sagot ni Royal. At bigla siyang napatayo nang naglakad papalapit sa kanya si Jacob. Itinago niya sa kanyang likuran ang pad at patagilid niyang naglakad dahil ayaw niyang tumalikod kay Jacob. Nakita ni Jacob ang picture frame na nakapatong sa lamesa. Kumunot ang noo ni Jacob at nagsimula na naman siyang lumapit kay Royal na naglalakad na nakaharap sa kanya. Jacob, huwag kang lalapit, ang sigaw ni Royal at patuloy siya sa paglalakad, paiwas kay Jacob hanggang sa isang hakbang na lang ay malapit na siya sa pintuan. Bakit? Babatuhin mo na naman ako? Ang patanong na sagot ni Jacob at hindi na siya naglakad pa. Hinayaan niya si Royal na tumakbo papasok sa loob ng bahay at hindi niya napigilan ang ngumiti at muli niyang hinabol si Royal sa loob at naabutan niya ito sa kusina. Hinila niya ito sa braso at napatili si Royal hanggang sa makorner niya ito sa may breakfast nook. Nakasandal si Royal sa counter habang nasa harapan ang kanyang katawan at inabot niya ang hawak nito na itinago nito sa likuran. Napabuntong hininga si Royal dahil wala na siyang nagawa. Nakakulong siya sa katawan ni Jacob at wala siyang mapupuntahan at mataguan ang hawak niyang sketchpad. Kaya nang abutin iyon ni Jacob ay wala na siyang nagawa kundi ibigay iyon kay Jacob. Tiningnan ni Jacob ang sketch ni Royal at napahanga siya ng husto. Kuhang-kuha ni Royal ang drawing ng kanyang mukha. It was very detailed at ang mga mata niya ay buhay na buhay na tila ba nakatingin sa kanya ang kanyang sarili. Royal, this is amazing, ang humahangang sabi ni Jacob at tiningnan niya si Royal sa mga mata. Namula ang mga pisngin ni Royal. Christmas gift ko sana sa'yo, ang nauutal na sabi niya. Inilapag ni Jacob ang sketchpad sa may counter. Using his two hands and he pushed back her hair on her head at bumaba ang kamay niya sa jaw ni Royal at marahan niyang hinawakan doon. Si Royal at unti-unting bumaba ang kanyang mukha at sinalubong ni Royal ang kanyang mga labi. Ipinulupot ni Royal ang kanyang braso sa liig ni Jacob at tumikayad siya para maabot niya ang mga labi nito. She pulled him closer to her para maidiin ni Jacob ang halik. It was so sweet and full of feelings. Maya-maya ay may kumatok sa dila ni Jacob ang bibig ni Royal at hindi naman siya naghintay ng matagal at agad na ibinuka ni Royal ang kanyang bibig para sa dila ni Jacob na agad na gilagugad ang kalooban ng bibig niya. Nagsimula na rin kumapang ang mga kamay ni Jacob. Ipinasok nito ang dalawang kamay sa loob ng kanyang shirt. Ang kaliwang kamay nito ay nagtaas baba sa kanyang likod at ang kanang kamay naman nito
ay sinapo ang kanyang dibdib. Impit na ungol na lumabas sa bibig ni Royal nang simulang lamasin ni Jacob ang kanyang dibdib mula sa suot nitong bra. Nang tumunog ang telepono ni Jacob mula sa bulsa ng pantalon nito, pero nakailang ring ay hindi pa rin ito sinasagot, and he continued to revenge her mouth. Pero nang hindi pa rin tumigil, ay ring lang ito ng ring. Hinila ni Jacob ang kanyang ulo para maputol ang halik. Idinikit ni Jacob ang kanyang noo sa noo ni Royal. "Please, tell me not to answer it," ang pagsusumamo ni Jacob. Pero umiling sa Royal. "Jacob, sagutin mo at baka importante," ang sagot ni Royal. Jacob expelled an annoying breath. Sa kanya dinukot ang telepono sa kanyang pantalon at napapikit siya nang makita niya ang numero sa screen. "Ma'am," ang sagot ni Jacob. Napilit itinatago ang pagkairita na nadarama niya. Ilang minuto lang itong nakinig sa kabilang linya at isang matipid na okay ang huling sinabi nito bago niya pinutol ang usapan. Marahan na napabuntong hininga si Jacob. My family is her. Kagagaling lang nila sa France at dumiretso sila sa bahay sa Zambales. They wanted us to spend Noche Buena with them, ang matamlay na sabi ni Jacob. "Oh, edi umalis na tayo. Siguradong traffic sa NLEX," ang sabi ni Royal. "Sigurado ka bang okay ka na bumiyahe? Paano ang daddy mo?" ang nag-aalangan na sagot ni Jacob. Gusto sana niyang umayaw si Royal para dito na lang sila sa kondo. Maiintindihan ni Daddy Jacob, at hindi naman araw-araw ay makakasama natin ang pamilya mo. Ang layo pa ng pinanggalingan nila just to spend Christmas with us, ang sagot ni Royal. Pero paano yung mga binili mong pagkain? Ang tanong ni Jacob. "Ibigay mo na lang sa guard sa baba, then yung cake, ibibigay ko sa makikita kong mga bata sa daan," ang sagot ni Royal. Napabuntong hininga na lang si Jacob at sumunod sa gusto ni Royal. Hindi inaakala ni Royal na sasakit ang ulo niya. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe nang maramdaman niya ang pananakit ng kanyang ulo at napansin ni Jacob na hinimas niya ang kanyang sentido. "May problema ba?" ang nag-aalalang tanong ni Jacob. Umiling lang sa Royal, pero alam ni Jacob na may iniinda itong sakit. "Royal, may masakit ba sa iyo? Tell me," ang giit ni Jacob. "Ang sakit ng ulo ko," ang sagot ni Royal. Marahan na napabuntong hininga si Jacob. "Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. May baon ka bang gamot?" ang tanong ni Jacob. Pero wala akong baon na tubig, nakalimutan ko," ang sagot ni Royal. Dumaan sila sandali sa isang fast food at kumain na rin sila bago uminom ng gamot si Royal. Sandaling nagpaalam si Jacob at may tinawagan ito sa telepono. Maya-maya pa ay nilapitan na siya nito. "Ready?" ang tanong ni Jacob sa kanya. Ang sagot ni Royal. Kung nasa loob pa sana sila ng metro, ay baka iniuwi na lang niya sa Royal. Pero 1 hour drive na lang sila, kaya itinuloy ni Jacob ang biyahe nila. Pero nagtaka si Royal nang mapansin niyang pumasok sila sa tila ba isang resort. Jacob parked his car at lumabas ito ng kotse. Saka umikot sa kanyang side para pagbuksan siya nito. Inilabas din nito ang isang bag na laman ng mga damit nila. Pumasok sila sa loob ng lobby at ng resort at lumapit sa front desk. "I made a reservation a while ago for Jacob Altamonte," ang sabi ni Jacob sa receptionist nang mabilis na gumalaw ang mga daliri sa keyboard ng computer. Nang makonfirm ang kanilang reservation at binayaran ni Jacob ang kanilang overnight stay, ay ibinigay sa kanila ang susi at sinamahan sila ng isang tauhan ng resort para ihatid sila sa kanilang villa. Pagpasok sa loob ay agad niya idiniretso ni Jacob sa Royal sa kwarto para makapagpahinga. "Masakit pa ba ang ulo mo?" ang tanong ni Jacob habang hinihimas ang kanyang buhok. "Medyo," ang sagot ni Royal. "Bakit dito tayo dumiretso at hindi sa bahay ninyo?" "Hindi ka makakapagpahinga sa bahay dahil maraming tao," ang sagot ni Jacob. "It's already 11. Magpunta na tayo,"
ang sabi ni Royal. Pero umiling si Jacob. Dito ka lang, ako na lang muna ang pupunta sa bahay para sabihin na may sakit ka at hindi ka makakapunta. Bukas, kapag okay ka na, saka natin sila dadalawin. Ang sagot ni Jacob. Tumango-tango si Royal. Hindi na rin kasi niya kaya na makipag-party dahil sa nadarama niya. Sigurado ka bang okay ka lang kapag iiwan kita? Ang nag-aalalang tanong ni Jacob. Ang tanging sagot niya. Hinalikan siya ni Jacob sa noo bago ito lumabas ng kanilang villa. Naglinis muna siya ng katawan, saka siya nahiga sa kama at mabilis siyang nakatulog. After an hour, bigla siyang nagising. Hindi kasi niya pinabuksan kay Jacob kanina ang aircon, kaya ngayon ay nagising siya dahil sa init. Bumangon siya at nawala na rin ang sakit ng kanyang ulo. Sandali siyang tumayo para lumapit sa mini ref at kumuha siya ng bottled water. Binuksan na niya ang aircon at muling nahiga sa kama. Pero ilang minuto na ang lumipas, di na siya dinalam ng antok. Kaya minabuti na lang niya na tumayo at lumabas ng kwarto. Malaki ang villa, may kitchen at sala. Tiningnan niya ang malaking sofa na kasya ang 2 tao sa lapad nito. Nagustuhan niya ang ayos at furniture sa loob. Bigla niyang napansin ang French door. Binuksan niya iyon at tumambad sa kanya ang isang private pool. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakapag-swimming. Ang sabi niya sa sarili. Hindi pa naman siguro darating si Jacob. Ang sabi ni Royal sa sarili. Agad niyang hinubad ang suot na t-shirt at pajama at naka-underwear na lang siya. Inilagay niya ang damit at salamin sa mata, sa lamesa, katabi ng basket ng mga towels. Mabilis siyang nag-dive sa tubig at lumangoy sa swimming pool. Binuksan ni Jacob ang pinto ng villa. Bit-bit niya ang mga pagkain na pinadala sa kanya ng kanyang mami at lola. Nag-alala ang mga ito kay Royal at gusto sana nilang dalawin ito. Pero sinabi niya na bukas din ay pupunta sila sa bahay kapag nawala na ang headache nito. Pagpasok ni Jacob ay nagtaka siya kung bakit bukas ang French door. Sigurado siyang nakasara ito bago siya umalis. Inilapag niya ang dalang bag ng pagkain at nang papalapit na siya sa pinto ay narinig niya ang tunog ng slapping water. Hindi makapaniwala si Jacob sa nakikita niya ng mga sandaling iyon. Para bang isang sirena ang nakita niyang lumalangoy sa swimming pool. Her skin glistened dahil sa refleksyon ng basa niyang katawan sa ilaw na mula sa mga torch light. Pero bigla niyang naalala na may sakit nga pala ito at nanggigil si Jacob sa tigas ng ulo ni Royal. Naglakad siya papalabas ng pool at nang makita siya ni Royal ay nanlaki ang mga mata nito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo ha, Royal? Ang galit na sabi ni Jacob rito. I'm sorry, pero nawala na ang sakit ng ulo ko and hindi na ako makatulog. Kaya bumangon na ako and I went down and saw the pool. Ang sagot ni Royal na lumangoy sa may gilid ng pool at ipinatong niya ang kanyang braso sa tiled side ng pool. Kaya ulo lang niya ang kita ni Jacob. Ginawa niya iyon dahil ang tanging suot niya ay bra at panty na alam niya na mga sandaling iyon ay bakat na ang itinatago ng mga ito. Nagpamaywang si Jacob. Alam niya ang dahilan kung bakit gumilid ito dahil ayaw nitong makita niya ang halos hubad na katawan nito dahil sa wala namang naitago ang basang underwear nito sa gawa na lace. Pero sa halip na umalis para bigyan ng privacy si Royal, ay naupo siya sa isa sa mga upuan malapit sa basket ng mga towel kung saan nakapatong din ang mga damit at salamin nito sa mata. Alright, sige, mag-swimming ka na and I'll stay here. Ang sabi ni Jacob. Tinanggal nito ang suot nito na sapatos and he stretched his legs and folded his arms behind his neck. Saka ito sumandal sa backrest ng upuan. She can possibly swim now, not with Jacob watching her from above. There, ang sabi ni Royal sa sarili. At nakaramdam na siya ng lamig nang umihip na ang hangin na nagmumula sa beachfront ng villa. Jacob,
Tinawag ni Royal si Jacob para kunin ang atensyon nito. Pero hindi naman niya kailangan pa iyong gawin dahil hindi naman siya iniwan ng mga mata nito. Jacob, ang muli niyang tawag rito. What? Ang tanong nito sa kanya. Pwede ko bang ipaabot sa akin yung towel? Ang pakiusap ni Royal na nanatiling nasa gilid ng pool. Umiling si Jacob. You went down there by yourself, then you will get the towel by yourself. Ang giit ni Jacob. She has to learn to follow his instruction. Kapag sinabi niyang huwag umalis ng bahay, huwag umalis. Kapag sinabi niyang magpahinga, she should be resting. But no, she's hard-headed. Kaya napahamak ito at napunta sa high-end brothel. Jacob, it's getting cold. Ang galit na sigaw ni Royal. Umiling si Jacob. You should learn to follow on what was being told you, Royal. It's for your sake, but no. Kailangan mo akong sawayin. Ang giit ni Jacob. Tinampot nito ang towel sa basket at ipinakita ito sa kanya. You get your ass up here and get this towel. Ang sabi ni Jacob sa kanya. She could sense na galit ito sa ginawa niya. Marahan na napabuntong hininga si Royal and she wanted to cry. Ayaw niyang makita siya ni Jacob sa ganun na hitsura at laitin na naman siya nito. Kagaya ng ginawa nito sa kanya sa beach, pero nilalamig na siya at baka lalo pa siyang magkasakit kapag nagbabad pa siya sa tubig. Nilangoy niya pabalik sa may hagdan ng pool. She garnered all her courage at with all her dignity. She walked up the stairs proudly. Her chin held high, pero kahit pa magkunwari siya na matapang ay malakas ang lagabog ng puso niya sa kanyang dibdib. Pero pinigilan niya ang pagtakpan ang sarili. She walked proudly towards him. Alam niyang halos wala nang maitago ang suot niyang lacy underwear, pero diniretso lang niya sa paglalakad papalapit kay Jacob. And that moment, she stood proudly, all 5 feet, the 9 inches of her, in front of his gazing stares, and she almost caught her breath nang makita niya ang maalab na paningin na ibinibigay sa kanya ni Jacob. Ginawa iyon ni Jacob para matuto si Royal na kapag sinabi niyang huwag na huwag niya itong gagawin. She wanted her to realize na pinagbawalan niya ito hindi para paghigpitan ito, kundi para sa ikabubuti nito. Pero nawala ang lahat ng galit niya nang dahang-dahang lumakyat si Royal sa hagdanan ng swimming pool. And she walked proudly towards him. Her glistening wet body shone the light, and his heart started to beat wildly inside his chest, and he thought that any moment ay lalabas sa kanyang rib cage ang kanyang puso dahil sa lakas at bilis ng kabog nito. He started to breathe fast at nanuyo ang kanyang lalamunan, lalo na nang tumayo si Royal sa kanyang harapan. Her wet lacy bra didn't hide anything from his imploring hot gaze, at nakita niyang nag-response ang katawan ni Royal sa mainit na tingin na ibinigay niya rito. He saw her nipple tightened, lalo na nang bumaba ang kanyang mga mata sa maambok na pagitan ng mga hita nito. Dahan-dahan na lumapit si Jacob kay Royal na nanatiling nakatayo at hindi gumagalaw. Idinampi-dampi niya ang hawak na towel sa pisngi ni Royal, sa panga, sa leeg, pababa sa dibdib nito, and she felt her gaps nang madaanan ng towel ang naninigas na nipple nito. Royal swallowed hard. Hindi na siya nakaramdam ng hiya ng mga sandaling iyon. Nag-iinit ang buo niyang katawan nang titigan ni Jacob ang kanyang katawan pababa sa kanyang kasilanan. At lalo pang nag-alab ang kanyang katawan nang idampi-dampi ni Jacob ang towel mula sa kanyang pisngi pababa sa kanyang labi. She felt a delicious rubbing between her thighs na ngayon pa lang niya nararamdaman. God, I wish I could touch you. She heard him said hoarsely, and he saw the pain in his eyes na tila ba nagtitimpi pa ito, and he pulled his hand away from her and put them his inside. Royal breathed his partly opened lips, and she was taken by Jacob almost bitching voice. Nakita pa niya na nagtitimpi ito,
She garnered all her courage at inabot niya ang kamay ni Jacob na nagulat sa kanyang ginawa. He looked at their hands and as slowly lifted them at ipinatong niya ang kamay ni Jacob sa kanyang dibdib. Jacob looked at her with disbelief in his eyes, pero mabilis iyong napalitan ng matinding pagnanasa. He pulled her closer to him, almost slamming her against his chest, at agad na pumulupot ang mga braso ni Royal sa kanyang leeg, habang ang dalawang kamay niya ay nasa likod ni Royal. Their lips instantly melted with each other. Wala nang kabayanadan ang kanilang mga halik. Mapusok ang kanilang mga labi. Masyado na silang nananabik sa isa't isa. They tasted each other's lips and mouth. Nag-ekskriminahan ang kanilang mga dila. Nagsasagutan ng pagsipsip. Halos kainin na nila ang bibig ng isa't isa. Jacob lifted her up. Sinapo ng kanyang mga kamay ang puwet ni Royal. While she straddled his hips, he carried her inside the living area while they kept on ravaging each other's mouth. Pero nang maramdaman ni Royal na inihiga na siya ni Jacob sa sofa, bigla siyang napaigtad na ikinagulat ni Jacob. Why? Ang tanong ni Jacob. Inilapag ni Royal ang kanyang mga paa sa sahig at tumayo siya sa harap ni Jacob. Magkadikit pa rin ang kanilang mga katawan. I'm wet, ang sagot ni Royal. I want you wet, ang sagot ni Jacob. What? I can't. Mababasa ko ang sofa. It was a good piece of furniture, Royal argued. What? Ang di makapaniwalang sagot ni Jacob. They were in the brink of passion, pero naisip pa nito ang sofa. It's just a furniture, ang sagot niya kay Royal. Pero umiling sa Royal. All right, a stager for a wife, ang malakas na angal ni Jacob. Sabay takbo nito papalabas ng French door. Ouch! Damn it! Ang sigaw ni Jacob na mabangga ang daliri nito sa paa sa upuan sa kakamadali. Hindi napigilan ni Royal ang bahagyang matawa. Then she sighed. Yes, she's ready to give herself to Jacob, to give him his husbandly rights. Pagpasok ni Jacob ay madala itong mga towels at inilatag niya ang mga iyon sa sofa, sa sahig kung saan nabasa rin. Happy? Ang tanong ni Jacob sa kanya at tumango-tango siya bilang sagot at ngumiti. Oh Jacob, your shirt, nabasa ko na, ang sabi ni Royal nang makita niyang basa na ang suot na damit ni Jacob dahil sa pagbuhat at pagdikit ng kanilang katawan. I'll take care of it, ang sagot ni Jacob at isa-isa nitong inalis ang suot na damit hanggang sa nakatayo na ito sa kanyang harapan, totally and perfectly naked. Parang nagpiesta ang mga mata ni Royal nang makita niya ang katawan ni Jacob. Oh my, he's so perfect. Ang napakagandang iguhit ng katawan ni Jacob. Para itong Roman god, ang sabi niya sa sarili at nagawi ang mga mata niya sa matigas at malaking pagkalalaki ni Jacob. Ganyan ba ang size ng lahat ng lalaki? Ang tanong ni Royal. Napakalaki nito. Do you like what you see? Ang nakangiting tanong ni Jacob nang mapansin niyang gumapang ang mga mata ni Royal sa buo niyang katawan. Is that the average size of a man? Ang tanong ni Royal habang ang mga mata nito ay nasa nangangalit na pagkakalalaki ni Jacob. Bahagyang natawa si Jacob at umiling ito. Saka humakbang papalapit kay Royal. Babe, I'm far average above, ang sagot ni Jacob. Then he grabbed the back of her head and pulled her him to taste her delicious swollen mouth again. They angled their head so they could taste each other's mouth more. The teeth almost grinned into each other and they sucked each other's tongue. Bumaba na sa liig ni Royal ang bibig ni Jacob. Hinalakyan at marahang kinagat-kagat niya ang liig ni Royal habang abala ang kamay nito sa pagtanggal ng bra ni Royal. Inabot niya ang hook sa likod ni Royal at mabilis na hinila ang bra nito. Jacob, ang sambit ni Royal. Tanging ungo lang ang naisagot ni Jacob dahil abala ang mga labi nito sa pagtikim sa balikat ni Royal. I'm sorry if I don't have a big breast, ang sagot ni Royal. Biglang natigilan si Jacob sa kanyang ginagawa at tiningnan niya sa mga mata si Royal.
He saw the disappointment in her eyes. He held her soft jaw, and he vigorously shook his head. No, 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 Royal. Oh God, don't apologize. I'm sorry. Kung nasabi ko sa iyo yun, pero hindi ko yun gusto. I'm so attractive at you that time. Gusto kong i-deny sa sarili ko na gusto kita. Kaya ko iyon nasabi. God, you're so damn beautiful. Ang bulong ni Jacob at tiningnan niya sa mga mata sa Royal. Let me show you how beautiful you are. Ang bulong ni Jacob at muling siniil ni Jacob ang mga labi ni Royal habang ang mga kamay nito ay sinasapo ang dalawang dibdib ni Royal at sinimulan niyang sambahin ito. Jacob nuzzled Royal's head habang hinahaplos ang likod ni Royal na nakaunan sa kanyang braso at ang ilong nito ay nasa kanyang leeg. Kasalukuyan na silang nakahiga sa kama after they made love sa sofa. Jacob carried her to their room. Tumanggi pa si Royal na magpahinga sila sa kwarto nang makita niya ang towel na nakakalat sa sofa at sahig. At lalo na nang makita niyang may bahid ng dugo ang isang towel na hinigaan niya. But Jacob refused and carried her inside the room and lay her down on the bed. Kasunod ng katawan ni Jacob at nahiga sa tabi nito, and they snuggle and nuzzle each other. Would she tell him it is the right time to tell him she loves him? What if she was just another girl to Jacob? Another conquest? At dahil sa nakuha na siya nito, ay ayawan na siya. Paano kung magsawa na si Jacob sa kanya? Ang nag-aalalang tanong ni Royal. She'll wait. She'll wait for him to tell her she loves her. Gusto niya na sa bibig mismo ni Jacob manggaling ang mga katagang mahal siya nito. She had that reservation inside of her ever since na iniwan siya ng mga magulang sa bahay ampunan sa kumbento sa kabundukan ng Cordillera. She know her parents did that for her protection, but still, she has that space in her heart of feeling unwanted, abandoned, and rejected. At iyon ang pinakat kinatatakutan niya. There where she get the habit of doing everything to almost perfect because she didn't want to be disappointment not to her family and to other people. She had that insecurity inside her. They hug each other and lay on the bed, their limbs intertwined with each other. It felt so good to stay that way, just holding each other. That stay that way for a while. No one even speak until they fell asleep. Jacob slowly opened his eyes. Marahan siyang napabuntong hininga because of the contentment he has never felt so happy in his life, and it because of the woman lying entwined with him. Yes, she is a woman. He made her a woman. At nang maisip na naman ni Jacob ang nangyari kanina, ay hindi talaga pumapalya ang epekto nito sa kanyang katawan at damdamin niya. Would he tell her about what was feeling for her? Pero hindi pa siya sigurado kung anong magiging reaksyon ni Royal. Was it really necessary to voice out his feelings? Can she even feel his true feelings for her? Sa mga sandaling iyon, mas minabuti muna niyang hindi magsalita. He'll wait for the right moment. He'll feel it. Somehow he know he feel it when the right time moment came. Ang hindi niya alam kung mahal siya ni Royal, and he's afraid to know na attraction lang ang meron sa kanila. Ang meron si Royal para sa kanya at hindi pagmamahal. No, he'll wait for the right moment. Ayaw niyang masira kung anong meron sa kanila ng mga sandaling iyon.